Kailangan ba natin dito si Jason Bourne? Kailangan na. Sa pagsugpo sa mga kalokohang are. Kuha tayo ng update mula sa PICAB, si Attorney Herbert Matienzo, ang kanilang Executive Director. Balikan lang natin. Attorney Herbert, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Jerry, Katunying at sa inyong lahat ng manonood at nakikinig ng inyong program. Hingi lang kami, Attorney, ng update kung ano na mga naging action ninyo at ano na ang ginawa ninyo. Mula nung huling makausap namin kayo dito tungkol sa mga contractors. Una, yung mga yun dun sa top 15 na binanggit ng Pangulo. Tapos yung mga contractors na binanggit ng Pangulo ng mga projects na ano yun? Mga ghost projects. Po. Una po dun sa top 15 po na nabanggit ho ng ating mahal na Pangulo, amin ho agad silang sinulatan, nag-summon ho kami sa kanila upang magpadala ho ng report tungkol ho sa mga proyekto na nabanggit ho ng Pangulo. Akibat ho nito, dahil po hindi kami kasali o kasama dun sa pag-award ho ng project, hindi ho namin alam anong specifications ng project, na kumpleto ba ito, kailan makukumpleto. Sumulat din ho kami sa DPWH noong I think noong August 18 po ata, humihingi din ho kami ng detalye tungkol sa kanilang pag-iimbestiga dun sa top 15 ho na ito. Kung ano ho ang naging resulta ng kanilang audit dun sa projects po na ginawa nung top 15. Kakibat naman po dun sa ghost projects po na akin pong napakinig at napanood nung nag-inspection ho si Presidente. Pangalawa po yung privilege speech po ni Senator Ping Lacson. Agad po kaming nagpadala din po ng summon sa mga ito. Kung natatandaan ko po, yung Wawaw Builders, SYMS, Darcy and Ana. Ito lang ho yung mga natatandaan ko hong mga pangalan. Pero sila ho ay, sa akin hong pagkakaalala, nakatakda ho silang pumunta sa opisina upang magsumite at umattend ho ng hearing nito hong 27 po. Sa 27. Na August 27. So sa Wednesday to. Sa Wednesday po. Napangalan ng kumpanya na yun? Wawaw. Wawaw yung SYMS. Ito po sa Ghost Projects po, yung napanood ko po ay yung Sa Bulacan. Wawaw, SYMS, at yung pong Darcy and Ana. Yung po sa privilege speech po ni Senator Lacson. Opo. Ito po bang... As regards po dun sa mga sinasabi po nating substandard, sumulat din po kami sa DPWH upang humingi ho kami ng tulong kung ano ho ang nilang findings po dito, dahil hindi ho namin kayang masabi kung ang isang proyekto ba ay hindi ho up to par to the standards na gusto ho ng procuring entity, like in this case po yung DPWH, sapagkat sila ho ang may hawak ng kontrata, ng specifications nung project ho na kanilang inaward doon. Hindi ho kami at hindi ho kami kasali po doon. Opo. Attorney, bago lang po tayo pumalaot sa kwentuhan natin, gusto lang namin makilala ang PICAB, Philippine Contractors Accreditation Board. Kayo po ba parang meron ba kayo may police power, so to speak, over your members? Meron po kaming quasi-judicial function, Katunying, na para ho magampanan ng aming mandato na magsuspinde at magtanggal ho ng lisensya. So, ito po, pero hindi po ito government affiliated. Kayo po ay isang private... Government affiliated. Kami po ay isang government agency po, Katunying. Under DTI, di ba, Attorney? Such agency po kami po ay under the umbrella of the Construction Industry Authority of the Philippines, kung saan ito po ay attached agency po sa Department of Trade and Industry. Kaya meron kayong kapangyarihan na tanggalin ang lisensya ng sino man na kontraktor na wala sa hulog, sa salitang Tagalog, Opo. Okay. Kaya ko po tinatanong yon, on your own, abogado naman po kayo, motu proprio, hindi po ba kayo nagko-conduct ng mga investigation even before this controversy came about? Meron po kaming pagko-conduct ng investigation, lalo ang amin ho kasing unang tinitingnan kung meron ho bang lisensya yung gumagawa nung project
whether it's private or government funded project po, doon ho kami una tumitingin, sir. Kami naman po kami rin po ay tumatanggap ng maraming reklamo mula sa publiko laban ho sa mga kontrakto na una wala hong lisensya, pangalawa ho hindi ho tinatapos ang proyekto, iniiwanan hong nakatiwangwang, at base ho sa ebidensya hong naisusumite ho sa amin o sa ebidensya hong nakikita ng aming mga tao, dito ho nagmumula ang desisyon ng aming board whether suspindi lamang o kaya ho tuluyan ng tanggalin ang lisensya, at o kaya naman kung wala hong lisensya, patigilin ho yung pagpapagawa ng project na yon hanggat sila ho ay makapag-apply ng tamang lisensya o ng lisensya po. Meron na po ba kayong mga kontraktor na natanggalan ng lisensya na... Meron na rin naman po, katuning, madami-dami na din pong natanggalan ng lisensya. Ano po, Dahil nga po, ang number one pong dahilan, base ho sa datos namin, ay yun hong pag-iiwan ho ng nakatiwangkwang na lang ho yung project o hindi na ho tinapos. Ang iba naman ho ay nagsasubmit ho sa amin ng falsified documents. Oo. So ito ho, nahuhuli din ho namin. Okay, ito po yung karugtong na tanong. Ano po ang pwede po ba na ang isang quadruple o triple A contractor ay magpagamit ng kanya pong lisensya sa mga ibang mga contractors? Bawal po magpahiram o mag-license lending ang contractor po. Ang inaalaw lamang ho ng batas ay ang subcontracting. Provided po na yung subcontractor mo ay may lisensya. Pangalawa, sa pagkakatanda ko po, dapat ho, kung government funded project po ito, may lisensya ho yung subcontractor, pinagpaalam sa government agency, at hindi ho sosobra sa 50% nung kontrata ang iyong ipapasubcon sa subcontractor. Pero aware po ba kayo na may mga nagpapagamit, nagpapahiram ng lisensya, hindi lang po dito sa Luzon, kundi hanggang doon sa Mindanao? Nationwide. Nakakatanggap po kami ng reklamo tungkol po dito, at gaya ho ng nabanggit ko, isa ho ito sa mga dahilan na natatanggalan ho ng lisensya yung isang contractor po. Halimbawa po, itong St. Timothy, na-confirm nyo na po ba na sila ay nagpapagamit o nagpahiram ng lisensya nila para po makakuha ng kontrata? Ngayon po, gaya po ng nabanggit ko, Katuning, hindi ho kasi kami kasali sa pag-award ho ng proyekto sa mga government-funded projects. Hindi ho kami kasama sa bidding, sa inspection or ano. So kami ho ay nakipag-ugnayan sa DPWH para malaman ho kung ano yung mga proyektong na-award ho nga ho sa mga ito para amin ho mapuntahan. At kami naman ho nahingi din ho ng tulong sa publiko. Reklamo nyo ho sa amin. Tingnan So, nyo wala- kung kaya- bang gumagawa ng proyekto sa inyong lugar. Opo, Kaya kaya, may lisensya ba o yun ho ba talaga nakapangalan doon, ay yun ba talaga yung gumagawa? actually, kaya ako po, sabi nga ng mga abogado, we lay down the predicate. Kaya ako po tinanong kanina kung meron ba kayong motu proprio investigation na ginagawa, sapagkat bilad na po itong kwentuhan na to Total, taga-gobyerno naman pala kayo, affiliate, under pala kayo ng DTI. Meron na ba kayong naimbestiga? Ito bang diskaya na to, naimbestigahan na po ninyo na kung sila ba ay nagpapahiram ng mga kontrata, at kung nag-imbestiga kayo, motu proprio, even without the public lodging a complaint versus these contractors, nagawa nyo po ba yun? Nagagawa naman po, hindi lamang po sa St. Timothy, yung madami din po kaming nadidinig na iba. Nagagawa naman po ito. At So natatanggalan mo sila ng if lisensya. I may interrupt po, ito pong Diskaya couple, ito po bang St. Timothy na imbestigahan nyo na? Kung natatandaan ko po, Katuning, noong 2020, 2021, nagkaroon ho ng blacklisting order ho sa kanila na natanggap ho ng aming opisina. At dahil ho doon, tinanggalan ho sila ng government registration. Alam ko na kung hindi ho ako nagkakamali, 1 taon lamang po kasi ang kanilang blacklisting. Ngayon, sa tanong niyo ho kung sila yung iniimbestigahan, bago pa ho itong anomalya o nakita ho ng presidente, ni Senator Lacson. Opo, kami po hindi lamang ho sila. Oo. Okay. Attorney, ilang contractors na natanggalan ninyo ng lisensya? Wala lamang po akong datos, Ka Jerry, pero sa akin hong palagay, mahigit
mahigit 50 na ho ata Mahigit simula 50. nung ako ho ay Maging naging executive executive director director. nung 2017. Meron bang triple A, quadruple A? Meron din po. Meron din po. May quadruple A? Natanggalan. Hindi natanggalan ko lang po kabisado. ng lisensya? Jerry. Pero sa tingin ko ho, meron ho. Oo. Okay, sabi nyo, hihingi pa kayo ng mga listahan ng mga projects sa DPWH. So hindi required ang mga contractors, ang mga binigyan ninyo ng lisensya na mag-submit sa PICAB ng mga kontratang nakukuha nila, mga projects na nakukuha nila. Hindi ho sila required ho mag-submit ho nito. Nangyayari lamang ho ito pagka ho sila ay kung sakali po sila ho ay base ho sa aming proseso, kung kayo ay mag-renew ng lisensya yearly or kung kailan ho dapat mag-renew, maaari nyo hong i-declare ito upang makakuha kayo ng karagdagang credit points kung sakali hong patataasin nyo yung kategorya ng inyong lisensya. Ngunit kung kayo naman, kung ang inyo naman ng credit points ay sapat na para sa kategorya na ninanais nyo sa inyong lisensya o yung gusto nyo Kung lang mag-a-upgrade, ng inyong kung kategorya, mag-a-upgrade, pwede hong ganun lamang. Ito na lang, attorney. Kung paano mamomonitor ng PICAB kung nakasusunod ang isang binigyan nyo ng lisensya sa mga patakaran na dapat niyang sundin sa pagkakaroon niya ng lisensya? Parang LTO. May traffic enforcers, may mga deputized enforcers para ma-check mo na sumusunod sa mga patakaran sa pagmamaneho yung binigyan ng lisensya. Sa inyo, paano nyo natitiyak na sumusunod sa tamang proseso, sa naaayon sa mga panuntunan ang binigyan ninyo ng lisensya? Kami naman po ay mayroong monitoring and enforcement division Jerry. Ito ho ang nangangasiwa upang makita, matingnan na kung ang lahat ho ay may naayos na papel, mayroon hong lisensya. Bagamat ho kami kakaunti, kami naman ho ay nakikipagtulungan sa Department of Budget and Management upang mabigyan pa ho kami ng additional na plantilla para ho sa Monitoring and Kulang sa Enforcement tao. Division. Nito lamang hong July, kami ho ay napagbigyan mabigyan ng sapagkat kahit ko kakaunti, nabigyan ho kami ng 4 na additional na plantilla sa Monitoring and Enforcement Division. Tuloy pa rin ho ang aming pakikipagtulungan sa DBM kasi ho ang ine-envision ko ho, magkaroon ho sana kami ng mga regional offices ang PICAB nang sa gayon ho, mas magampanan pa ho Ma-monitor namin ang aming mandato tungkol sa pag-i-issue at pagsususpinde at pag-revoke ho ng lisensya. Attorney, diyan po ba sa PICAB, may mga board members ba kayo dyan na nasa construction business po? Ang PICAB po ay composed of 1 chairman and 2 board members po. Opo. Sa tanong po kung sila po ay kasama sa, yes po, kasama po. Ayon po sa batas, ang kailangan po na ang membro ng board po ng PICAB ay kasapi po ng construction Ng industriya. industry ng hindi bababa sa 10 taon po. Opo. Ito po yung nasa Republic Act number 4566. Pasensya na po kayo, I will have to ask this. Yung po bang Engineer Bagaw, Engineer Ernie Bagaw, siya po ba yung pamilya ba nila yung dun sa EGB Construction ba yan? Yung nabanggit sa top 15? Yes, akin po ang kinukumpirma po. Siya po si Engineer Ernie Bagaw po, isa po sa board member po ng PICAB. Opo. Pero sila po si Ernie Bagaw po, isa po sa board member po. Ba't nagkaganon? Ba't parang may echo? Bumabalik, Bumabalik. Anyway, baka po sir, so paano po kayo makapag-iimbestiga sa top 15 at iba pang mga nasasangkot sa kontrobersya na to if one of your board members ay nandun po Nasa sa board. 15 na yun. Nandun sa 15. Magandang tanong po, Katonying. Yun po nga, nung napangalanan po si Sir Ernie Bagaw po, yung EGB Construction ng Pangulo, agaran po siyang nag-file ho ng leave of absence po sa board. At ang board naman po ay tanggap po ang kanya pong leave of absence until such time po na ma-clear po ang kanyang pangalan dito po sa issue pong ito. Ano po siya sa EGB Construction? Siya po ata ang authorized managing officer, Katuning. Opo. So siya po ang nagpapatakbo ng business po.
Opo. Okay, last na lang, just to emphasize, yung po bang mga nakikinig sa atin ngayon, yung po mga nagpapagamit ng lisensya. Actually, hindi talaga hiram yun. Bayad yun. May bayad, May bayad pala yun. Ilang percent? 3 to 5%. 3 to 5% Royalty. na royalty. Ano po ang parusa sa kanila? Suspension lang ng 1 year, ganon? Hindi po, ito po ay suspension or revocation ho ng lisensya. Naku, mukhang marami kayong Mawawalan. mare-revoke. Attorney, kailangan siguro magpasiklab ang pick-up po ngayon, not only to make yourself relevant, kundi para po malaman ng mga kababayan natin na hindi lang po kayo nag-i-issue ng lisensya ng indiscriminately. Maraming salamat po. Kami po ay sa abot ng aming makakaya ay talaga naman pong ginagampanan ng aming tungkulin. Kaya po kami talaga nakikipagtulungan sa ating iba't ibang ahensya dahil nga po hindi kami kasali sa pag-award ho ng project, sa implementasyon ho ng project. Kaya ho talaga hong bagamat ho ito ay magiging challenge, kami naman ho ay up to the challenge para ho magampanan lalo pa ang aming mandato. Opo. Attorney, bigyan nyo kami ng update kung sakaling may mga development na dyan sa mga pinasama ninyo. Thank you, Attorney Herbert. Maraming salamat po. Thank you so much. Attorney Herbert Malchenzo, Executive Director ng PICAB, Philippine Contractors Accreditation Board.